We're here at the Hong Kong International Airport for today's vlog. We're flying to Singapore! And kinikilig pa rin ako. Kasi may pa-mic na tayo dito. It's official. Ayun tayo guys. Immigration natin, medyo mahigpit pa rin. Marami pa rin talaga yung nababasa natin ng mga horror stories. The icing on the cake kapag pumunta kayo dito sa Singapore. Pwede lang mag-spend na isang buong araw dito guys. Dahil na kapag ganito yung mga stores. We got the goods. Now it's time to move on. So yun mga ma'am sir, we're here at the Hong Kong International Airport for today's vlog. We're flying to Singapore! Yeah, parang every year yata since 2023. Oo, lagi tayong pupunta ng Singapore. So ngayon, it's another experience, another adventure in Singapore. So isa rin to sa mga perks kapag meron kang friends na alam mo yun, nasa Singapore. So, meron kang bibisitahin at ilo-look forward na makita ulit. Tapos na ako mag-check-in guys. So, now we are going na dun sa departures area. So, i-channel na lang dito sa Hong Kong guys. Kaya napaka-convenient. So, as you can see guys, makita nyo rin yung queuing status dito. Ayan, bago kayo pumasok dun sa e-channel. So, ngayon, konti kasi maagang-maaga tayo. Which is nice, di ba? So, ngayon, punta na tayo dito sa security. So guys, we're through sa immigration. Sobrang bilis lang, like 15 minutes. So far, dito talaga sa Hong Kong, yung pinakamabilis na immigration and security process na nadaanan natin. Like, we've been to Japan, Singapore, Thailand, ayan. Pero ito talaga yung pinamabilis. So, sana sa Pilipinas, we can only dream. But sobrang hassle-free talaga. Lalo na kung kayo mismo guys yung naka-experience nito. Anyway, upon exiting yung immigration or yung security checks, ayan, ito na yung makikita nyo guys. So, may mga kainan din dito. Sobrang dami. May doodles. Actually, nagugutom na nga ako eh. Parang ang sarap. May bari uma na pala rito. Ito yung kinakainan namin sa Lan Kwai Fong na ramen. Meron na sila rito ang branch. Ayan, since sa eat. Alam ko na, vlog ko na rin dito before. And then ito, Gordon Ramsay. Plain food. So, ayan, nadaanan na natin na vlog na yan natin before. So, since maaga pa, close pa din yung mga, mostly, ng mga shops dito. Parang nag-crave ako sa ramen, guys. So, ito yung bari uma. Try natin yung tonkotsu. 125. Hi. Set number 8. And water. No? It's okay. Yep. Yes, please. Okay. Thank you. Peace out. There we go. Yum. So this is what I ordered guys. $125 to. Tonkatsu ramen, tapos may kasamang mochi. So although may kasama namang pagkain yung flight natin with CX. Pero nagutom kasi ako for some reason. Siguro dahil naamoy ko atang bari uma. Ayan. May-recommend ko yan guys kasi meron din silang branch. May store sila sa LKF along Lan Kwai Fong lang. As far as I know, nandun pa rin naman siya. Pero yun, sarap nito. Masarap tong ramen nila rin. So may 40 minutes pa tayo para kumain at mag-chill. Yung spicy ramen pa yung nakain ko before. So eto, tonkatsu ramen. Sakto din para mainita yung sigmura natin, diba? Pero parang hindi nagkakalayo yung price nila dun sa store. Parang around 90 yata dun sa store mismo. Dito 125. May kasamang water. So by the way, this is the first time that I will be using itong DJI Osmo Pocket 3 na nabili natin for our vlogging. So, bear with me kung medyo hindi pa or nakangapa pa yung mga shots natin. But, I will try my best to make use of this, gadget to give you guys more quality content. Wow! Lakas naman may paganan. But yun, mapapansin nyo rin wala si Jem. So, ako lang mag-isa ngayon.
bilang meron sa mga commitments. Ako wala akong commitment pa. So, nag-decide tayo na magstay nga or pumunta ng Singapore. Ayan, to visit my friends na nandun na nakatira. Like, tagal na rin nila dun. No? Yun yung magiging agenda natin. And balita ko kasi sobrang daming ganap ngayon sa Singapore. And yun yung pupuntahan natin isa-isa. As far as I know, I haven't vlogged like yung in-depth vlogging about Singapore travel. Usually kasi pumupunta kami doon para manood ng concert. Ngayon, sila na yung dadayo dito sa Hong Kong dahil may Kai Tak Stadium na rito. But anyway, sarap nito in fairness. Sarap to. Yung char siu. But yeah, with regard dun sa, you know, paglakad-lakad, pag-commute sa Singapore, medyo napapasadahan lang natin siya. So I will try na mas maging detalyado yung pag-vlog natin or pag-travel natin around Singapore para rin naman makatulong sa inyo guys if ever, di ba? Yun yung ganap natin. 8 days tayo sa Singapore. And since yun nga, nabanggit ko na may mga friends ako doon, magiging nomad tayo. As in, no permanent address. Hindi, pero lang. Magiging ano tayo doon, freeload tayo for the accommodation. Yun talaga yung perks kapag meron kang friends doon sa country na pupuntahan mo. So, sila naman nag-invite sa akin, hindi naman to self-invitation. So, to the couple, Omen, Hazel, shout out sa inyo. Yan, doon ako magstay sa nila for the whole trip. Alam ko meron kami isang gala na mag-overnight kami sa isang lugar. We will talk more about that later, guys. Pero yun, doon ako mag-stay sa bahay nila. Ready na raw yung room ko doon. So, pretty excited kasi lumipat sila ng bahay. So, ngayon ko lang din makikita yun. And yun, later guys, after kong kumain, habang mag-antay tayo ng flight, I will also share yung details kung ano nga ba yung mga requirements papunta ng Singapore. So even though I'm coming from or flying from Hong Kong to Singapore, yung requirements naman is the same kung saan kayo manggagaling. May konting difference lang, specifically if galing kayo ng Pinas. So pag-uusapan natin yan mamaya-maya. Kaya kain muna ako guys, and I will talk to you later. So yun guys, gate 43 tayo. So kailangan natin mag-train. Daming tao ngayon. So next train na tayo guys. Isang stop lang naman siya. So kung yung gate nyo is 40 to 80, yung susunod lang na station or stop. Then pinakadulo is 201 to 230. Ayan. So yun guys, dito tayo. Gate 43 tayo. So ito yun. Ito yung nadaanan. Ito pala may Lululemon. Parang dito rin pala kami dati. And alam ko may mga kainan din dito banda. Boarding natin is 7:20 AM. So we still have around 20 minutes before the actual boarding time. Oh, may M Plus Museum shop na pala rito guys. So M Plus Museum yan. Sa West Kowloon yan. Cool yung mga stuff nila dyan. Bukas na yung mga stores pala rito. Siguro dahil 7 na. Maaga pa rin nagbubukas. Oh my god, store na rin dito. Dito yan guys, sa may mga gate, ayan, gate 40, Ultimate Boodle agad. Di pa kayo nakakaalis. Meron na agad, diba? Galing, first time to. First time ko makita. Not sure if bago-bago lang to, pero yun, may Pokemon. Cute. Anyway, dito tayo. Baka familiar tong shot na to or scene na to sa inyo. Ito yung sa Hello, Love, Goodbye. Hindi ko lang alam pala kung ito yung gate mismo, pero this is the shot. So yun guys, meron sila mga water zone. Actually marami yan. Nakakalat yan around Hong Kong International Airport. So you just need your tumbler. Medyo mainit today, but it's a good thing na hindi umuulan because may forecast na uulan daw this week. Actually, parang typhoon level yata sa Hong Kong. So, buti na lang hindi. Makalipad tayo ng maayos. Yan, that's the goal, diba? Yung makalipad tayo ng safe. So, yan. Pagdating ko dun, kwento ko na guys kung ano nga ba mga ganap or yung mga requirements for Singapore travel this year. Ayan. This is our boarding gate. Actually, hindi puno yung flight today. So, goods yun.
So yun mga ma'am sir, we're just waiting to board. So siguro around 10 minutes. So before that, kinikilig pa rin ako. Kasi may pa-mic na tayo dito. It's official. We're in our vlogging era na talaga. So nakakilig lang. Kasi tagal ko pinangarap yung ganito, pinag-ipunan natin and all. But anyway, enough of that. We're here to discuss ano nga ba yung mga requirements, ayan, ano yung mga kailangan nyo guys na i-prepare for your upcoming Singapore trip. Of course, if you're flying from the Philippines, kailangan meron kayong e-travel. Kailangan ma-fill out nyo na yan at least 2 days before your flight. Okay? Para ilagay yung flight details nyo and all. So that when you go through sa immigration, mas mabilis, mas less hassle. And at the same time, for everyone going or flying to Singapore naman, kailangan naka-fill out na rin kayo ng arrival card through the Singapore Immigration and Checkpoints Authority. Yan, or ICA nila. Doon sa arrival card, ilalagay nyo lang naman doon yung, of course, yung personal details ninyo, flight details, and at the same time, yung particulars like kung saan kayo magstay sa Singapore, hanggang kailan kayo magstay doon. So, very much important yung mga details na yan. Ayun, aside naman doon, well, sa Pilipinas, immigration natin, medyo mahigpit pa rin. Marami pa rin talaga yung nababasa natin ng mga horror stories, kumbaga, when going through the immigration. But I suggest, just be confident, be prepared if you're really traveling for leisure, for vacation. Wala naman dapat ikakaba or problema. But you can also supplement or supply any additional documents like bookings, ayan, sa hotel ninyo, mga activities, or dun sa mga itinerary ninyo. Just to make sure if ever hingin man. If you are a government employee, kailangan meron din kayong parang approval ng leave from the authority or yung authorizing like agency from the government. If you're working at a private company, if ever kailangan nyo siguro na leave approval, ayan, company ID, just to be sure na walang hassle and walang stress and sobrang smooth lang na magiging travel ninyo. Again, hindi naman talaga yung required or solid requirements pagdating sa immigration sa atin, pero alam niyo naman, it's better to be safe than sorry, di ba? Kaya mas okay na rin yun. So for Philippine passport holders, wala ring visa or hindi kailangan ng tourist visa kung mag-visit kayo sa Singapore. Anytime pwede kayong pumunta dyan or anytime pwede tayong magpunta dyan, di ba? Which is really good. Although yung weather, medyo maulan, araw din doon, parang sa Pilipinas lang. Nilalagay ko sa description nito yung mga helpful links, specifically yung SG arrival card na kailangan ninyong i-fill out 3 days, at least 3 days, before your scheduled flight going to Singapore. $56K, so this is our seat. Window seat. Welcome to Singapore, ladies and gentlemen, and to all Singaporeans and residents of Singapore, a warm welcome home. Okay mga ma'am sir, touchdown Singapore. So we're now here sa Singapore Changi Airport, T4 or Terminal 4. So far, it's a good weather. Pero ramdam ko na talaga yung init. Iba yung init talaga sa SG guys, sa totoo lang. Papunta na tayo sa immigration and then baggage claim after. Kitang-kita naman na carpeted ang Changi. Ito talaga yun eh. Good luck na lang sa maglilinis nito talaga eh. Okay, got my luggage. Let's go. So yun mga ma'am sir, since sa T4 tayo, need pa nating mag-bus going to T1 kung saan yung Jewel. Medyo malayo-layo pa siya. Pero meron naman silang bus service dito. Ayan. Hindi ko alam last time kasi alam ko sa T1 kami. May pila naman. Ito yung shuttle going to T1, Jewel Changi. So, doon tayo galing. So, mga ma'am sir, sumakay lang tayo ng bus. Ito. From T4 to Jewel and T1. Ayan. So, dati pala kasi, kaya
sa T1 kami dahil Scoot yung sinasakyan namin. So, since nag-Cathay ako ngayon, ayun, T4, medyo malayo from Jewel. But anyway, yun na tayo. Disney Disney Adventures yung ano nila, pagganap nila rito dahil siguro nga inauguration, I mean mag-start na yung Disney Cruise dito sa Singapore. Yan yung Disney Adventures. So kaya siguro yun yung design nila kahit sa ano yata, sa parang Gardens by the Bay, Disney characters yata yung design nila, kaya masaya, para nasa Hong Kong pa rin. But yeah, tawid na tayo, punta tayo ng Jewel Changi. Ayan, dahil hindi kompleto ang ating arrival nang hindi nakikita yan. And this is the iconic Jewel Waterfall. Wow. Dito sa Singapore, of course, hindi pwedeng hindi puntahan. Kahit ilang beses na natin siyang nakita at napuntahan, guys. So yan guys, after natin dyan, mag-pictorial and all. Ito yung pagganap nila dito. May pa Mario Kart Jewel Circuit Challenge sila rito. I'm not sure kung hanggang kailan to. Pero merong Nintendo pop-up store sa level 4. Ito, may Shake Shack dito. Paris Baguette. Skechers. Actually, may on pala dito guys. Parang hindi pa siya bukas. Laki na Apple Store nila rito. And then, ayan, may Nike store. And merong on. So yan, hindi pa siya gawa sa ngayon. Pero magkakaroon na rin sila ng store dito sa Changi. Okay, let's go up. May Pop Mart na sila rito. And may lock-in coffee na rin pala rito. Sa mainland ko lang ito nakikita. Like sa Shanghai and sa Shenzhen. Pumunta ako, pero mayroon na pala sa SG rin. And then ito, Otaku House. Digital Gadgets. Ito yung mga stores na makikita. And then ayun, yun yung pop-up store ng ano, Nintendo dito sa SG. Tingnan natin. So puntahan natin yung pop-up store ng Nintendo. Ang dami kagad ginawa dito sa SG, ay sa Changi. Ay dito pa lang kasi talaga, ang dami ko nang pwedeng gawin eh. Pwede lang mag-spend ng isang buong araw dito guys. Dahil nakapag ganito yung mga stores na makikita mo. Ayan, Nintendo pop-up store in Singapore. Really nice. Okay. Thank you. Can I take a video inside? Okay. So these are the stuff that they are selling here. Really nice. Hindi ako nakapunta sa Nintendo Museum sa Japan before. Pero ang dami lang nice stuff dito. Ayan, pero mga stuffed toys. Ito yung presyo, 19 SGD. Tapos meron yung 24.90 SGD. Mga plushies nila. Ang cool ng mga ano, plush. Tapos ito, 38.90 si Diddy Kong. Hindi naman pala siya sobrang laki. I mean yung store. Pero marami na rin Nintendo stuff na binibenta dito. If you're a fan of Zelda, The Legend of Zelda meron din dito. Kit ng mga ano nila, plushies and stuff toy. So they have this pop-up store in Singapore exclusive shirt. Medyo mahal lang ah. 75 SGD. Ayan. Ayan, ang kitang alarm clock nila guys. Nintendo Sound alarm clock. Alarm mo, one person only. Hindi pwedeng bumili. 959 SGD. Ito sana maganda yung shirt guys oh. 64 SGD. Mario Hanafuda cards. Medyo mahal lang. 64 SGD to. So yun nga yung Nintendo pop-up store dito sa SG Changi Airport. So dito sa likod ko may DJI store din sila. Hindi ko lang sure kung magkano yung DJI Osmo Pocket dito. Pero yan, if ever you're planning to buy, meron sila rito. Then from here, magandang spot din to. Ay sakto, dumadaan yung ano. Magandang spot din to guys for your jewel selfie. Ayan. But anyway, ito talaga ang habol ko or punta ko rito. Kung ba't ako nagstay at pumunta pa ng Jewel para dito. Pokemon Center Singapore. Oh, may bago sila. Exclusive ba to sa SG?
Kasi ito yung mascot nila eh. Ayun o. Pikachu riding Lapras. Ito kasi yung mascot nila dito. Really nice. 49 SGD. Ito yung makikita nyo pagpasok ng Pokemon Center Singapore. Parang ganun pa rin naman yung mga plushies nila dito, guys. Dami pa din. Parang nag-iba na. Parang ibang gen na yung mga nandito ngayon. Ito bago. May puppet. Ayan, no? May hand puppet. Ayan. Bawal lang i-try on, pero meron. 38 SGD. Sobrang cute. So, ayan. May Squirtle, Pikachu, si Croagunk, tsaka si Pancham. Nandun. Slowpoke, syempre, nandito din. Super cute. Gyarados is also here, guys. Kele. Ito siya. Mga tarts and balls. 18.8 SGD. So guys, you can get a special badge dito sa Snapshot campaign nila. If you take a photo, dun sa photo spot nila, and then ipapost nyo lang sa social media nyo, and use the hashtag Pokemon Center Singapore. Super cute! Siyempre, papatulan natin to, diba? Hey, we're here in Pokemon Center Singapore, guys! So guys, I got this badge. Ayan, basta upload lang kayo ng story or picture sa social media and use the hashtag Pokemon Center Singapore. You'll get this. So yan, hanggang June 29 na lang pala yung festival nila, guys. Pokemon School Holiday Festival. Okay guys, we got the goods. Now, it's time to move on. Every time na lang napupunta tayo ng Singapore, meron tayong nadudukot, no? From Pokemon Center. Wala kasing ganyan sa Hong Kong. Meron na sa Shenzhen, meron na. Pero sa Hong Kong mismo wala. So, ayun. Hinahanap na ako ng mga kasama ko. Nasa na daw ako, but bala ko dito na muna rin kumain. So, baba na lang muna tayo. Tapos, after that, saka na ako pupunta sa kanila. So yun guys, magandang spot din to. Ito yung East Wing ng Jewel. Ayan, may walkway dito. I think this is level 3. Tama ba? Parang level 3. Basta malapit lang siya dito. Sa elevator. Ayan. Tapat ng Yotel Air. Okay din yung view rito. And mas konti yung crowd as compared dun sa ibang side. So yun mga ma'am, sir, bumaba tayo ng B2. By the way, dito yung may barrels din dito, yung chocolates. Alam ko meron din sa Haji Lane. And tapos fair price para dun sa groceries. And then dito rin yung Food Republic. Food court nila rito. So dito yung is maraming choices ng pagkain. May toast box. And then merong, actually ito yung pinuntahan ko talaga eh, A&W. Tapos may Sukiya. And then, ayun yung Food Republic. Ayan, sa other side. Tapos, ito yun, Jewel. Ayan, diba? Jewel Waterfall. Don't go chasing Jewel Waterfall. We're here. A&W. Mas ang daming tao. Dine-in queue. Let's go. Hello. Thank you. So this is what I ordered guys. Ayan, 10.80 SGD to. Tapos nag-add lang ako ng water. Parang 3.30 SGD. So yan, yan yung total. Halos 14 SGD lahat. So wala kasi nito sa Hong Kong. And parang every time talaga na dumadating ako sa SG, ito talaga yung pinupuntahan ko. Kasi sarap ng chicken nila plus yung fries. Plus of course, yung A&W root beer. So yun guys, since wala si Jam, wala akong kasama. So, hindi tayo mag-grab ngayon. Talagang tipid yung gagawin natin. So, gagawin ko is mag-MRT ako from airport, terminal 2, papunta doon sa tutuluyan niya natin dito sa Singapore. Ayan, from Jewel, ito yun, papunta nung T2. Kasi doon yung MRT station going to Expo or yung green line nila. Then, lilipat tayo ng Blue Line. So, sakto lang din naman. Mga around 35 minutes yata according sa City Mapper.
So I am using Citymapper pala for my navigation. Recommended by our local friend here. Ito na yun, Terminal 2, Train to City. Dito tayo papunta ngayon. Ito yung walkway from Jewel. Vlog pa more tayo kahit yung luggage natin, guys. Ayan, so ito yung luggage na dala ko. Ito yung pabilin na bake house natin mga kaibigan. Tapos nadagdagan pa yung dala ko, yung bit-bit ko, di ba? Bili pa more. Pero yan, medyo malayo-layo yung lalakbay natin, mga ma'am sir. Buti na lang covered. At may walkalator. Ayan, hindi naman siya sobrang hassle. And sa kainitan ng panahon ngayon dito sa SG. Well, kailan ba lalamig dito? Pero yun, sa kainitan, buti air-conditioned naman yung lalakaran natin. But yeah, that's Jewel. Yeah, Crown Plaza pala to. Ito pala yung Crown Plaza. So may malapit na Crown Plaza Hotel. Dito lang sa may Jewel. Mukhang malapit-lapit naman na tayo, guys. Ngayon ko lang din na-realize na parang ang formal pala na suot ko. Pero hindi, ano lang yan, nylon top from GU. Pero sa rehistro niya sa camera, para akong, di ba, lakas makapastor, gano'n. Ang ganda ng Crown Plaza rito. Ayan, ito yung building nila. I mean yung hotel. Konting tiis pa, guys. Kaya natin to. Laking tulong ng mga walkalators nila. Okay, we're now here. Terminal 2. Ayan, mga good 5 to 10 minutes walk lang siguro yun. Depende sa pacing niya. Pero ako mga 5 minutes siguro. Oh, fit yarn. Ito na tayo. So ito na yung MRT station. Changi Airport. Going to the city. Actually guys, pwede rin pala kayong mag SkyTrain from T1 papunta dito sa T2 and T3. Pero since galing ako ng Jewel, so naglakad na lang din ako. Parang ehersisyo na lang din guys. Kasi 'di ba? Minsan lang tayo makagala-gala talaga. So dinaanan natin sa ehersisyo 'yon. Pero kung nalaman ko na may train, I mean, awa ko, kung tinamad-tamad siguro ako, baka nag-SkyTrain na lang din ako. Mag-elevator na tayo pababa doon sa MRT station nila rito. So if ever guys, you can purchase tourist pass, Singapore tourist passes dito. May 1 day up to 5 days pass and you can redeem it here. But for me, I want to buy yung EasyLink card nila kasi so good na tama yung character. So para rin less hassle na lang siguro. So guys, ito yung sasakyan natin, Changi Airport bound to Tanamera. Ayan. Pero bababa rin tayo ng Expo. Then from there, magka-transfer tayo din sa Blue Line nga. Ayan, yung DT 35 na line. So since wala akong SimplyGo kasi hindi pala nag-a-accept ng credit card na issued abroad yung passenger service kiosk nila doon or yung counter nila doon. So ginamit ko na lang yung card ko na issued sa Hong Kong directly doon sa gate nila. So pwede naman Visa, Master, ayan. Pwede nyo siyang directly itap doon sa gates para pambayad nyo ng fare. Pero bala ko talagang bumili ng EasyLink card, yung SimplyGo para mas mababa yung parang maintaining balance yata or what. Basta, yun. Kasi hindi nga lang siya available or hindi lang ako makabili kanina kasi wala akong cash and yung card niya is not accepted. Nantayin na lang natin yung train. Pero yun lang, yung difference dito medyo matagal yung interval ng mga trains unlike sa Hong Kong na mabilis. So yun mga ma'am sir, downtown line pala yun. Yung lilipatan natin, papunta ng Tampines East. So yun yung station. We're here in the Lion City. Tiger City? Lion City. Lion Country. So this is what we ordered guys. I had the Thai chicken and basil. Yung truffle fries nila. The fave. So yun mga ma'am sir, inuna ko na tong Garden of Wonder. Grabe no? Grabe yung details ng pagkakagawa. Oh, nakita ko yung app, kinikilabutan ako. Yung lumaki sa mga Disney movies. Ang ganda guys, promise. Huwag yung palagpasin to. Ang konti lang ng tao, so parang technically, narentahan ko yung buong place na ako lang. Napagtanto ko, hindi na ako bibili kasi 3SGD pala yun. Okay na, lalakarin ko na lang pala. Jurassic World, the experience.
Tada! Whoa! Cue Jurassic Park theme song. Ang ganda!